Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magalit. Kasi kung may isa pang ako na gumagala kapag hindi ko alam, ano pa ang kaya niyang gawin? Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Ramon. At matagal ko nang bitbit ang kwentong ito. Napilit kong ibinaon sa likod ng alaala ko. Umaasang mabubura ng panahon. Pero may mga pangyayaring kahit anong pilit mong kalimutan ay bumabalik at bumabalik. Parang aninong sumusunod kahit saan ka magtago. Nagsimula ang lahat, Boss Pau, noong bumalik ako sa Barangay San Roque, isang lumang barangay sa pagitan ng San Jose del Monte at Norsagaray, Bulacan, para ayusin ang bahay na iniwan ng namayapa kong ama. Tahimik ang lugar, halos hindi nagbago mula pagkabata ko. Makikitid ang kalsada, magkakadikit ang mga bahay, at kapag gumabi na, parang nilalamon ng dilim ang buong paligid. May ilog sa dulo ng barangay at isang lumang talahiban na matagal nang sinasabing iwasan kapag gabi na. Sa unang linggo ko roon, Boss Pau, wala akong napansin na kakaiba. Ginugol ko ang oras sa paglilinis ng bahay, pag-aayos ng mga sirang gamit, at paghalukay sa mga lumang kahon na puno ng alaala. Hanggang isang gabi, habang pauwi ako galing sa maliit na tindahan malapit sa plaza, may napansin akong pamilyar na figura sa kanto. May lalaking nakatayo sa ilalim ng sirang poste ng ilaw. Malabo ang muka dahil sa dilim, pero ang tindig niya, ang kilos ng katawan, at ang paraan ng pagtayo niya ay pamilyar na pamilyar. Isang saglit lang yun, Boss Pau. Dahil nang kumurap ako, ay wala na siya. Ipinagwalang bahala ko iyon. Iniisip na pagod lang ako. Pero kinabukasan, nagsimula ang mga bagay na hindi ko na maipaliwanag. May mga gamit sa bahay na tila nalilipat kahit mag-isa lang ako. May mga bakas ng paa sa sahig na basa kahit tuyo naman ang buong bahay. At may mga sandaling pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin, Boss Pau, mula sa mga sulok, sa likod ng mga pintuan o sa madilim na bahagi ng bakuran. Isang hapon, Boss Pau, habang naglilinis ako ng mga lumang aparador ng ama ko, ay may nakita akong litrato na hindi ko matandaan. Larawan iyon ng isang lalaking kamukhang kamukha ko. Parehong muka, parehong peklat sa kilay, parehong mga mata. Ang kaibahan lang ay mas maputla siya at ang ngiti niya ay parang hindi para sa tao. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na petsa at isang lugar. Sityo Madilim, bahagi ng dating gubat, malapit sa Talahiban. Mula noon, Boss Pau, nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ng bawat gabi. Tuwing magdidilim, parang humihigpit ang hangin at ang mga tunog sa labas ay nagiging mas malinaw. Mga yapak na walang pinanggagalingan, mga kaluskos sa bubong, at mga aninong dumadaan sa bintana. Minsan ay sa salamin ng banyo, pakiramdam ko ay hindi ako ang tinitignan ng refleksyon ko. Dumating ang gabing tuluyan ng nabasag ang normal kong mundo, Boss Pau. Madaling araw noon, bandang 3:00 ang oras na sinasabing manipis ang pagitan ng mundo ng tao at ng kung anumang hindi natin nauunawaan. Nagising ako sa pakiramdam na may gumagalaw sa loob ng bahay. Mabigat ang hangin at parang may malamig na humihigop sa bawat hinga ko. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto. Sa sala, Boss Pau, ay nakita ko
ang isang tao na nakatayo sa harap ng altar ng ama ko. Hindi ko makita ang mukha niya, pero alam kong ako iyon. Hindi kamukha, kundi ako mismo. Parehong damit ang suot, parehong sugat sa kamay na nakuha ko noong umaga. Ang kaibahan lang, ang presensya niya ay mabigat, parang hinihigop ang lakas ng paligid. Hindi siya gumalaw, Buspaw, pero ramdam kong alam niyang nandoon ako. Parang sinasadya niyang ipakita ang sarili niya, hindi para takutin ako, kundi para ipaalam na hindi na ako nag-iisa sa sarili kong katawan. Pagkatapos ng gabing iyon, Buspaw, nagsimulang maghalo ang realidad at bangungot. May mga sandaling nawawala ako sa oras. Akala ko ay ilang minuto lang ang lumipas, pero oras pala ang nawala. May mga alaala akong hindi ko matandaan kung akin ba o sa kanya. At mas lalong nakakatakot ay may mga bagay akong nagagawa na hindi ko maalala na ginawa ko pala. Nalaman ko mula sa mga lumang papel ng ama ko ang katotohanan na matagal nang nakabaon. May mga tala siyang tungkol sa isang paniniwala sa lugar, ang Kambal Anino, isang nilalang na isinilang kasabay ng tao, pero nananatiling nakatago hanggang sa dumating ang tamang panahon. Sinasabing kapag ang isang tao ay bumalik sa lugar kung saan unang nakaranas ng matinding takot o lungkot, doon lumalakas ang anino niya. At ang sityo, madilim ang lugar na iyon para sa akin. Noong bata pa ako, Buspaw, naligaw ako roon at halos hindi na nakabalik. May nangyari noong gabing iyon na hindi ko na maalala. Pero ayon sa mga tala ng ama ko, may isang bahagi ng sarili ko na hindi na raw sumama pauwi. Habang lumilipas sa mga araw, Buspaw, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti akong pinapalitan. Sa salamin, minsan ay hindi ko na makilala kung alin ang tunay. Sa mga panaginip ko, ako ang nakatayo sa dilim at siya ang namumuhay sa liwanag. At sa tuwing nagigising ako, pakiramdam ko ay may nabawas sa akin. Isang gabi, Buspaw, napadpad ako sa talahiban. Parang hinihila ng kung anong puwersa. Ang buwan ay nakatago sa ulap at ang paligid ay puno ng mga hugis na gumagalaw sa dilim. Doon sa gitna ng damuhan, naroon siya, ang buong anyo ng aking kamuka. Malinaw, buo, at mas buhay pa kaysa sa akin. Sa sandaling iyon, Buspaw, naunawaan ko ang layunin niya. Hindi siya basta anino. Siya ang bahagi kong iniwan ko. Ang takot, ang galit, ang mga alaala na hindi ko hinarap at ngayon gusto niyang kunin ang lahat. Mula noon, Buspaw, hindi ko na matyak kung ako pa ba ang nagsasalaysay ng kwentong ito o siya na ang pumalit. Ang alam ko lang, umalis ako sa barangay San Roque. Ilang araw pagkatapos, iniwan ang bahay at ang lahat ng alaala. Pero kahit nasaan ako, may mga sandaling nakikita ko ang sarili ko sa mga refleksyon na hindi gumagalaw ng kasabay ko. Kung may aral man ang kwentong ito, Buspaw, ito ay huwag mong balikan ang mga lugar na iniwanan mo ng takot at sakit dahil may mga bagay na hindi talaga umaalis. Naghihintay lang sila ng tamang oras para bumalik at kunin ang dapat ay sa kanila.
Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na ka-horror. Maraming salamat!